Isang mapagpalang araw sa inyong lahat, lalong-lalo na sa ating butihing guro na si Ma'am Ella. I am Marian Rose Inosada at ngayon ay magkakaroon na naman tayo ng talakayan patungkol sa ating asignaturang Multicultural Education. Ngunit bago yan ay magkakaroon muna tayo ng panalangin. I am requesting everybody to please bow down your head and feel the presence of our God. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Ama namin, maraming salamat po sa lahat ng biyayang ipinagkaloob po ninyo sa amin. Ngayon ay naway buksan po ninyo ang aming mga kaisipan para sa isa na naman panibagong talakayan na aking gagawin sa araw na ito at naway marami po kami matutunan sa talakayan ito. Ang lahat ng ito ay aming ipinagpapasalamat sa ngalan ni Jesus. Amen. So before I am going to start my formal discussion, so let me share first to you my two rules. So first, listen carefully, and second, please make sure that you have a stable internet connection for you to be able to continuously watch or view my pre-recorded video lesson. So, ang tatalakayin nating paksa sa hapong ito ay ang patungkol sa myths about education model minority myth. Ngunit bago yan, ay narito ang ating objectives. So, narito ang ating objectives. At the end of the discussion, you should be able to first to learn the definition, history, and beliefs in model minority myth. Second, to be able to discuss the relevant examples of model minority myth. Third, to value and appreciate the lessons being learned. So ngayon, atin nang iisa-isahin kung ano mga ba ang kahulugan ng model, minority, at myth upang mas lubos ninyong maintindihan kung ano nga ba ang konteksto na nakapaloob sa paksang tatalakay natin sa araw na ito. So, ano nga ba ang ibig sabihin ng myth? So, myth, it is a widely held but false beliefs or idea. So, when we say myth, ito ay isang, kumbaga, kaisipan na kung saan ay hindi totoo at walang patunay na talagang siya ay umuusbong o nag-i-exist sa isang particular na lugar o grupo ng tao. So, myth. So, dito sa Pilipinas, marami tayong mga mito o yun nga, mito, diba? Dito sa atin, nagkakaroon ng panipaniwala na mayroong aswang, mga mythical creatures na kung saan ay hindi naman napapatunayan na ito ay talagang totoo. So, dito naman, model. So, when we say model, it is a system or thing used as an example to follow or imitate. So, model. So, isang bagay o tao na kung saan ay ginagaya or pina-follow natin dahil nga siya ay modelo. So, halimbawa sa ating mga guro. So, we are, kumbaga, considered as a role model to our students. That's why we should act or we should practice good things for us to be able to influence our students positively. And next is minority. So, group of people that differ in same way from the majority of the population. So, when you say minorities, it is just focusing on a specific group of people who are different from the majority. So, ngayon ay dumako naman tayo kung ano nga ba ang definisyon ng model minority myth. So, the term model minority refers to a minority group or a member of such a group stereotypically viewed as being more successful than other such groups or individuals. It is most often applied to Asian American. So, the term model minority is only focusing on those people who are considered as Asian American. So, itong Asian American ay may lahing Asian at American. So, dito,
the term model minority ay, so, nagkakaroon ng model minority dahil sa stereotype ng mga tao na ang mga Asian American ay successful, smart. So dito, kumbaga, mas nagkakaroon ng mataas na ekspektasyon o mataas na tingin ang ibang tao sa isang grupo or sa isang particular na grupo ng tao, which is Asian Americans. So next, the idea behind the term model minority is criticized as a form of stereotyping that also ignores or obscures not only the racism and discrimination that Asian Americans face, but also the wide diversity among Asian Americans. So dito, hindi lamang nagkakaroon ng stereotype sa mga tao, kundi naaapektuhan din ito ang kanilang buong pagkatao dahil nga sa hindi lang yung sarili nila ang naaapektuhan, kundi pati na rin yung culture nila dahil kumbaga ginagawang generalize kasi ng mga tao na ang mga Asian American ay successful, matalino, talagang false mga positive na mga kumbaga kritisismo ang sinasabi sa kanila. That's why yung ibang Asian American na kung saan ay hindi naman ganoon ang qualities or ang characteristics ay talagang labis na maaapektuhan. Lalong-lalo na ang mga kabataan sa paaralan. So, ating ipagpapatuloy. So, the term model minority myth is used to criticize the idea of the model minority as false and widespread. So, itong model minority myth ay siyang nagsasabi na kung saan ang mga kritisismo or stereotype ng mga tao sa mga Asian American ay walang katotohanan, na kung saan ay kumakalat siya into a wide area or sa maraming tao as false and widespread. So, saan nga ba nagsimula o nag-start ang model minority myth? So, history. The term model minority was introduced by sociologist William Patterson in his 1966 article in the New York Times Magazine about the success story of Japanese American in the US. So, ito palang model minority myth ay nag-exist ng sinimulang inintroduce ni William Patterson noong 1966 ang kanyang magazine na may pamagat na success story, na kung saan ay itong success story ay kumbaga kinapapalooban ng mga success, yun nga, yung mga pagtatagumpay ng isang Japanese American sa US. Kung kaya't siguro dito sa magazine na ito na ipinalabas ni William Patterson ay kumalat o umabot sa maraming tao at tumatak sa isipan ng mga tao na ang mga Asian American ay mga successful, mga smart. So yun. So kumbaga dito nagsimula ang model minority myth noong inintroduce ni William Patterson ang success story sa New York Times Magazine. So ano nga ba yung mga beliefs about this model minority myth? So, critics of both the term and concept cite them as contributing to what they call the model minority myth, the false but pervasive idea that all Asian Americans are equally economically and socially successful. It is clearly stated here that the false but pervasive. So, when we say pervasive, it is kumbaga widely spreading. So, a false idea that is widely spreading. So, that is model minority myth. That all Asian Americans are equally, economically, and socially successful. So, dito nga. So, ang model minority myth nga ay kumbaga ang pagkakaroon ng stereotype ng mga tao na ang mga Asian American ay equally
equally economically and socially successful, which is not true because hindi naman lahat ng Asian American ay talagang successful sa buhay. Hindi naman equally economically and socially successful. So second, such stereotypes are often rooted in statistics showing that Asian American have on average higher college education rates and incomes than any other group in the US, including white Americans. So such stereotypes, so dito, so nagkakaroon din ng mga stereotypes na ang mga Asian American ay have on average higher college education rates and income. So there are some Asian American or white Americans who are really who had higher education or who had high income, but hindi naman natin masasabi na lahat talaga sila equally ay successful, mayroong mataas na income, they are socially and economically stable. So next is so dito sinasabi na social barriers no longer exist. If you work hard, have good values, and are reasonably intelligent, like the Asians, you can be successful. If you are not successful, it's because you are lazy and lack work ethics and values. So are you really, or do you really agree that social barriers no longer exist? So for me, in my own perspective, social barriers no longer exist. So I don't agree because social barriers still exist because hindi naman lahat ng Asian American ay kumbaga good in communication skills, they are good socially, or they are good in social things. So social barriers still exist dahil nga yun, hindi naman lahat magaling sa pakikipag-socialize ng ibang tao. At dito sinasabi na if you work hard, have good values, and are reasonably intelligent like the Asians, you can be successful. So, kung baka dito ginagawang standard ang Asians na kung matalino ka, kung mayroon kang mabuting, you have the good values, you are intelligent, so magiging successful ka. But if you are not successful, it's because you are lazy and lack work ethics and values. So, ito yung beliefs ng model minority myth. So, here's an example about the model minority myth in education. So, example, my mother is Malaysian Chinese. My dad is white. I am solely perceived as Asian. So because of the model minority myth, my failure to reach an expected level of achievement in math was attributed to some kind of deficiency or lack of effort on my part. So in this example, there is a child who is Asian American because his mom is Malaysian Chinese and his dad is white American. So, dahil nga sa ang paniniwala ng mga tao na ang mga Asian American ay smart, they are successful, they are smart, or they have that good or positive characteristic or qualities among the others. So, dito, the situation here is inside the school. So, the example is about the education. So, the child failed to reach the expected level na gina-expect ng iya parents or ng teachers or the others toward sa iya kaugalingon. So, kind of deficiency or lack of effort on my part. So, ano yung mafe-feel ng bata if yun nga, na-failed siya. So, syempre, dahil nga sa mataas yung expectation ng mga tao who surrounded him or those people who surrounds him, of course, ano yung epekto or impact ng concept na ito sa isang bata. So, syempre, ang bata ay magdadamdam. Kumbaga, masasaktan siya
magkakaroon siya ng kumbaga makukumpara niya ang kanyang sarili sa iba. Sa iba na kung saan ay magagaling at siya ay hindi. So, yun nga. So, ang model minority myth nga ay ang pagkakaroon ng mataas na ekspektasyon. Sa tingin ng mga tao ay ang mga Asian American ay matatalino, they are successful, but the truth is not all. That is why ang epekto nito para sa mga Asian American ay malala. Katulad nga ng sa halimbawa ng isang bata ay nag-fail siya to reach the expected level na kina-expect sa iya. Of course, what would the student feel if yun nga, nag-fail siya, di ba? So, talagang masasaktan ang kanyang kalooban, lalo na kung i-confront siya. O, bakit ka nag-fail, di ba? Ang mga Asian American ay ganun, matatalino, so, ganyan. So, talagang nagkakaroon siya ng impact sa student. Diba? Sa iba na kung saan ay magagaling at siya ay hindi. So, yun nga. So, ang model minority myth nga ay ang pagkakaroon ng mataas na ekspektasyon. Sa tingin ng mga tao ay ang mga Asian American ay matatalino, they are successful, but the truth is not all. That is why ang epekto nito para sa mga Asian American ay malala. Katulad nga ng sa halimbawa ng isang bata ay nag-fail siya to reach the expected level na kina-expect sa iya. Of course, what would the student feel if yun nga, nag-fail siya, di ba? So, talagang masasaktan ang kanyang kalooban, lalo na kung i-confront siya. O, bakit ka nag-fail, di ba? Ang mga Asian American ay ganun, matatalino, so, ganyan. So, talagang nagkakaroon siya ng impact sa student. So next, let's move on to the disadvantages of model minority myth in education. So ano nga ba yung mga disadvantages ng model minority myth sa education? So the model minority myth hides the pressures and paradox inherent within an Asian American identity. If you don't fit into the myth, it is hard to find your place at all. So, kumbaga, dito isa sa mga example or disadvantage na model minority myth sa education ay ang pagkakaroon ng pressure sa mga estudyante. Kasi nga, sa mataas ang ekspektasyon ng mga tao patungkol sa mga Asian American. So, dito sa paaralan ay nagkakaroon ng pressure sa mga estudyante. At kung, halimbawa, kung hindi ka fit or hindi nakikita sa isang bata na Asian American ang mga qualities na ini-expect ng mga tao na dapat mayroon siya, ay talagang mahihirapan ang bata na to fit in that kind of context or criticism. So, Asian American college students have higher rates of attempting suicide than those in other groups. So, dahil sa pressure, dahil sa mga expectation ng maraming tao, so, dito na aapektuhan ang mental health ng mga estudyante. So, dito sa isang pag-aaral, sinasabi na ang mga Asian American who are in college students have higher rates of attempting suicide than the other group. Kasi nga, kumbaga, ang biktima dito ay ang mga Asian American. Kung kaya, mas mataas ang rate na nag-a-attempt ng suicide ang mga Asian American kumpara sa other groups or non-Asian American. So, next is the model minority myth on screen. So, Western films present stereotypes through Asian values such as obedience, skill, and intelligence as more desirable than those held by other more problematic minorities as the white American imagination. So, okay, so model minority myth on screen. So, dito, kumbaga, mas sinasabi na ang Western films or the Asian American films presents
values such as obedience, skill, and intelligence as more desirable than others. So, kumbaga, nababaliwala or kumbaga, hindi nabibigyan ng halaga or mas pinupuri ang Western films because yun nga, sinasabi na they are obedience, skill, and intelligence as more desirable than others. Kumbaga, which is not acceptable kasi nga, paano naman yung ibang, ibang films who are not, kumbaga, pinagbibidahan ng mga Asian Americans like Jackie Chan and Bruce Lee, di ba? They still shows obedience, skill, and intelligence like what is presented in the Western films. So, ito. Kaya nagkakaroon ng model minority myth on screen. So, let's continue to the struggle and conformity. So, ano nga? So, struggle and conformity. So, how Asian Americans cope with the racial barrier. So, first, assimilation. So, that is the state or process of assimilating. So, assimilation means we are educated enough or we already know that this stigma or concept existed. That is why, kumbaga, natutunan natin kung ano ang model minority myth, kung ano ang epekto nito sa atin. At, kumbaga, tanggap na natin kung ano nga ba ang mayroon sa model minority myth. That is why kumbaga, isa ito sa pamamaraan na kung saan ay kumbaga na-overcome natin ang racial barrier. Dahil nga sa we are educated enough, so kumbaga wala na itong malalim na epekto sa atin dahil nga sa alam na natin ang konsepto nito. So second is internalized racism, rejecting the Asianness. So in coping with racial barriers, so we should reject the Asianness. So, internalized racism and rejecting the Asianness. So, third is acceptance, fear of rocking the boat. So, we should accept. So, acceptance is the key to cope with racial barriers. So, fear of rocking the boat. So, kumbaga, ito yung takot mo. Kumbaga, mayroon kang takot na like, you has fear kung hindi ka makakasama or hindi ka makakasabay sa myth na model minority myth. So, acceptance of fear of rocking the boat. So, next ay ang mga facts about this model minority myth. So, fact number 1 portrays the idea that Asian American students do not need help. So, in education, it is stated there that the idea that Asian American students do not need help. Second, when breaking down by ethnicity, you can see the disparity in educational attainment among Southeast Asian. So, in education, so we can say, or we can see that educational attainment among Southeast Asians are different than with the others. So, siguro dahil mataas yung performance ng mga Asian Americans compared sa other ethnicity. So here, Asian Americans are inherently smart. So, sinasabi rito na ang mga Asian American daw ay likas na matatalino. So, fact number 2, Asian Americans are less likely to seek help for mental health. So, fact number 2 is Asian Americans are less likely to seek help for mental health. So, sila yung mas naaapektuhan ang mental health dahil sa tinatawag na model minority myth. But ang katotohanan nito is Asian Americans are less likely to seek help for mental health. Siguro dahil mas namamanage nila or marunong sila mag-handle ng kanilang mga mental stresses
or other things na kung saan ay naaapektuhan ang kanilang pag-iisip. That is why they are less likely to seek medical help dahil nga sa siguro magaling sila mag-handle ng kanilang problems, ng kanilang mental problems. Next is the mental health as a stigma. So, we are almost... So, mental health as a stigma. Asian American women have the highest rate of suicide among American females in the age group of 15 to 24. It is the second leading cause of death for Asian American females this age range. So, mental health as stigma. So, sinasabi rito na ang mga babae has the higher rate compared to the men among American females in the age 15 to 24. It is the second leading cause of death for Asian American females this age range. So, dito sa mental health stigma, kumbaga, mataas ang rate na kung saan ay nagkakaroon or nag-a-attempt ng suicide ang mga kababaihan kaysa sa mga kalalakihan na Asian American. Siguro dahil nga sa ang mga babae ay kumbaga madamdamin at kumbaga madaling magdamdam at hindi masyadong marunong mag-handle ng kanilang mental problems. That is why siguro mas mataas yung rate ng women compared sa men. At dito sinasabi na age 15 to 24 yung age range. Kasi nga, di ba noong nakaraan kasi nga noong a while ago, I see that mostly is mga college student yung mga naaapektuhan sa konseptong ito. That is why 15 to 24, so they are already college student. So, dito siguro mas nagkakaroon ng mataas na ekspektasyon, mas nagkakaroon ng malalang pressure sa mga students. That is why ito yung pinakamalaking problema or pinakamalaking epekto o resulta ng model minority myth na kung saan ay nagdudulot ng kasamaan sa pag-iisip hanggang sa humantong sa pag-a-attempt ng suicide. So, belief Asian Americans are passive and obedient, the trait of a model minority. So, they are really, kumbaga, Asian American, dahil nga sa mataas na expectation at dahil nga sa, sa mataas na expectation, at dahil na rin sa pressure, so, Asian American, they are really doing their best na mag-fit sa myth na iyon or sa konseptong iyon. That's why they are obedient into the trait of a model minority. Second, portrays the idea that Asian Americans are not fit to be leaders. So, siguro ito yung mga dahilan kung bakit nagkakaroon ng mental health issues dahil nga sa mga pressure at sa mataas na expectation. So, sinasabi rito na portrays that the idea that Asian Americans are not fit to be leaders. So, Asian Americans daw are not fit to be leaders. I don't know why. The second is internalization of the stereotype by Asian American students. So lastly is Jeremy Lin. So, international hotel. So, ito yung cheap na hotel na kung saan ay nagiging tahanan ng mga Asian Americans sa US. But by the 1960s, the city decided to tear down the building kasi nga papatayuan ito ng bagong kumbaga parking structure. At marami pang mga ibang building na ipapatayo. That is why ang city ay nag-decide na gibain ang building na nagiging tahanan ng mga Asian American. But the people who are Asian American na naninirahan dito, kumbaga nagprotesta sila dahil nga hindi sila papayag na gibain ang lugar na iyon dahil yun na yung naging tahanan nila. But by 1977,
wala silang magawa dahil polis na mismo ang nag-evict sa kanila sa lugar na iyon. So Richard Ayuki, he was one of the first members of the Black Panther Party, Asian Americans, empowered by the Black movement during the Civil Rights era. So during the Civil Rights era, siguro si Richard Ayuki is siya yung isa sa mga nakipaglaban or naging leader ng protesta nila sa kanilang ginawang pagpuprotesta. At dito, college students protest against corporate globalization. So, ang mga college students rin ay nakisama sa protesta na ginawa ng mga Asian Americans sa paghiba ng kanilang hotel na naging kanilang tahanan na rin. So, doon lang po nagtatapos ang aking talakayan at naway marami po kayong natutunan sa talakayan ito. Paalam na po at maraming salamat.